Alright, isang maganda at mapagpalang oras sa mga all at isang magandang gabi. Tayo ay maglalakbay patungong sa Hafa. Sa Hafa, isa ito sa lugar na kung saan ay nagiging sentro na ngayon dito sa Saudi. So magandang panahon, malamig at naway walang traffic. Titingnan natin. Okay, tingnan natin kung yung madadaanan ba natin ay walang traffic. Sana nga, dahil pag may traffic aabutin tayo ng 1 oras, pero kung walang traffic ay mga 30 minutes siguro pwede na, depende sa daloy ng trapiko, no? So kung mapapansin nyo yung mga bahay, lalaki, grabe. Talagang kung sa atin yan sa Pilipinas ay mansion na. At kung meron kang ganyan, ay ikaw ay yayamanin, kumbaga. Yun ang lalaki niya, no? Tayo ay magjo-join dito sa Hamza bin Muttalib Street. Paunahin muna natin ang gustong mauna. Yan, ito na yung Hamza bin Muttalib Street. Tayo ay dadaan sa Makkah Mukarramah. Makkah Mukarramah nga ba yun? So dito sa mga parte na ito, nagkakaroon lang naman ng bagyang traffic pag may mga stoplight. Pero kung wala naman, dahil dito kasi ang lugar na ito ay medyo medyo malayo sa city. So hindi pa gaanong ramdam ang traffic. Pero may mga pagkakataon din na talaga namang sa dami ng mga sasakyan ngayon at halos dahil allowed na nga ang mga kababaihan na magmaneho, ay sumikip na rin ang kalsada dahil marami na ngang bumili ng mga sasakyan. Kunyari sa isang pamilya ay meron silang 4 na anak. So dito kasi hindi nila nakasanayan ang public transportation, which is kasi simula lamang etong train nga at ang bus. So mayroong mga iba na tumatangkilik nito, pero hindi lahat, dahil nga ang mga dinadaanan ng bus or ng train, kung ito ay malayo sa iyong pinapasukan, ay mas mahigi pang dalhin mo ang iyong sasakyan, dahil nga maglalakad ka kung medyo may kalayuan. Yan ang hindi tulad sa atin. Talagang tayong mga Pilipino ay sanay sa lakaran. At siyempre hindi naman tayong lahat ay makaka-afford ng mga sasakyan, dahil medyo may kamahalan, lalong-lalo na ngayon dahil nagkaroon na sila ng VAT. So nadagdagan ang mga presyo ng mga sasakyan ng halos siguro ay mga 15% VAT. So malaki ang nadagdag. Sa bagay, ganun pa man ay yan ay naaayon din sa ekonomiya.
Kaya kahit man magtaas ang mga presyo ng mga sasakyan, ng mga bilihin, ay kahit papaano may itinaas din naman sa mga sweldo. Pero yung iba ay talagang tayong lahat ay umaangal pa rin dahil nga hindi pa rin kakasya, no? Hindi kakasya ang allowance o food allowance. Ayan, tulad dito, ito ay magjo-join sa Western Ring Road. So sana naman ay walang traffic. Dahil kung mayroon ay baka matatagalan tayo. Actually, ang isa pang nagko-cause ng traffic ay yung mga tumatambay, no, sa mga gilid at hindi kaagad makakita ng parking. So dyan sila, alam nyo kasi kaya nagkaganyan dyan dahil sa mga kapihan. So alam nyo naman ang mga katutubo ay mahilig talaga sa kape. Kaliwat kanan ng kapihan, mayroon dito, mayroon sa kabila, at dikit-dikit pa kamo. Gustong gusto nilang magkape, lalo na ngayong taglamig. So yun pala ang dahilan kung bakit medyo sumikip ngayon dito. Ang daming kapihan dito. Talagang nagiging mga negosyante na rin sila ngayon. Oo, marami na rin mga food cart, no? At kakaiba ang food cart nila rito, talagang sasakyan. So ito, magjo-join na tayo sa Western Ring Road. So dito talaga kailangan maging maingat ka sa pagmamaneho dahil ibang-iba. Kahit sabihin nating malawak ang kalsada, ang bibilis nila magpatakbo. Nako po, napakabilis nila magpatakbo. Kaya kailangan ng yung pag-check ay kaliwat kanan at sa likod. Kailangan mong titingnan. Ayan, ilang lane itong kalsada? 1, 2, 3, 4, 5 kasama yung exit. Mag-exit dyan si pang-5, pero sa dito sa highway is 4 lanes. Malaki yung kalsada. Pero kahit sabihin nating malaki ang kalsada, ay nagkaka-traffic pa rin dito sa araw. Kaya talaga namang kahit ganito kalawak, pagka nagka-traffic ay mahaba sa dami ng sasakyan. So nandito na tayo ngayon sa Western Ring Road. Dito rin ay sa mga kababayan natin gustong mag-Saudi, no? At lalong-lalo na kasi kalaunan ay kukuha kayo ng sasakyan dahil nga kung kinakailangan sa inyong trabaho medyo malayo. Ngayon po ay napakaraming kamera. So yan ang lagi natin pagkakaingatan, ano? Yung camera, dahil mapapakamot ka talaga pagka natsambahan ka. Kung ang limit ay 80, ay huwag ka nang lumagpas. Dahil nga nung makaraang linggo napasyal tayo dun sa isang lugar na kung saan ay meron palang speed limit na 80. At buong akala natin ay walang camera dahil nga medyo malayo na sa city. Yun pala ay merong mga nakatago. Kaya tayo ay nagkaroon ng violation. At ang ating binayaran ay 113 dahil nga meron silang discount sa panahon ngayon. Ang dapat na babayaran dun ay 150, pero binigyan tayo ng discount, no? Ang lahat kasi ngayon ng may mga violation ay may discount
discounted para ma-clear nila ang kanilang mga violation. So kaya kailangan ay tingnan lagi kung ano ang mga speed limit, dahil pagka lumagpas ka, naku po, at may camera, ay kamot ka na lang talaga, dahil ang 150 ay malaking bagay na po yun sa pandagdag sa ating mga gastusin. Ang pagkakaalam naman natin dito sa parting to ay 120 ang speed limit, kaya kahit mag-100 tayo, okay lang yun. Wag lang lumagpas ng 120. At sa ngayon ay hindi ka rin makakalagpas dahil medyo may namumuong traffic, ano. Pero hindi naman talagang traffic na traffic, dahil ito ay ngayon ay tumatakbo tayo ng 90, ay ayos na ayos pa rin ang daloy ng trapiko. Dito banda ay ang suspension bridge ng Riyadh, ano. Sa ngayon, tingnan nyo rito, magiging 3 lamang ang lane, kaya nagkaka-traffic, ano. Ayan, tingnan nyo, bumabagal. Ngayon, ang proyekto ng gobyerno rito ngayon ay gagawin na nilang 6 lanes, no, bawat way. Papunta doon at papunta sa kabila, gagawin na nila itong 6 lanes. So malaking tulong ito at maiibsan talaga ang trapiko dito. Kita nyo rito, kaya nagkaka-traffic dahil nga lumiit. Galing doon 4, naging 3, at may mga joining pa. Pero ganun pa man ay takbong pogi pa rin, kumbaga. Hindi naman tayo pogi, sila lang yun. Ayan, ito yung suspension bridge, ano, yung sinasabing hanging bridge. Hindi gaanong makikita dahil madilim. Ayan, ito mismo ang suspension bridge. Gagawin na nila itong 6 lanes. So malaking bagay ito, no. Tulad yan na sinabi ko kanina, kung banda rito ang iyong pupuntahan, meron din namang bus na dumadaan dito, pero wala itong stop. Niilawan tayo, no. Niilawan tayo sa likod na wala naman siyang mapupuntahan sa harap. Yan ang mga pangyayari pagka ikaw ay nagmamaneho rito. Ikaw ay ilaw-ilawan para umalis ka sa linya kahit wala namang mapupuntahan sa harap. Yan, magkasunod na sila, nag-iilawan. Kaya tayo ay aalis dito sa fast lane na ito. Pero habang malayo pa sila ay samantalahin natin ito. Malayo pa naman sila, eh. Malayo pa, kaya hindi niya kagad tayo maabutan. Dito kasi pagka pumwesto ka rito sa fast lane ay kailangan paninindigan mo dahil siguradong may mang-iilaw, no? May mang-iilaw sa iyo. Ayan, medyo malapit na siya, no, sa likod natin. Pero kaya pa. At mabagal naman ang sa harapan natin, kaya hindi naman basta-bastang magpapaalis ito. Pero alam ko paalisin niya ako nito, eh. At medyo malapit na siya. Ayan, dito tayo ngayon sa bandang exit 33. Ayan na, medyo malapit na talaga siya. At ang titingnan nyo dito talaga ay para bang tututukan ka talaga sa iyong likuran. Kaya alis tayo, no? Alis tayo, naka 120 na tayo sa speed limit. Alisan na lang natin para maging masaya siya sa kanyang ginagawa. Ayan, magpas na siya. Problema niyan,
wala rin siyang mapupuntahan sa harapan. So yan kailangan talaga rito pagka nagmamaneho ka ay maliksi ang iyong mga mata. Titingin sa kaliwa, sa kanan, dahil may biglang lulusot, kumbaga. Kaliwa't kanan ang dapat titingnan. At ayan, mahilig sila sa ganyan. Bigla na lamang sisingit na walang signal. So ikaw na mag-adjust dahil tayo naman ay hindi taga rito. At mga yan ay sanay na sa pag maneho ng mabilisan. Nandito tayo ngayon sa exit 34. Kung mapapansin nyo, ang kaliwat kanan ay wala pang mga establishmento, bakante pa. Kaya itong lugar na ito ay malayo na sa syudad, kumbaga. Ayan, tingnan nyo, may mga buron, kumbaga. Ayan, wala pa talagang mga may mga kabahayan sa kaliwat kanan, pero medyo malayo-layo na. Makikita natin yung mga ilaw. So nandito pa rin tayo sa Western Ring Road. Medyo mahaba kasi ito Papunta rito ay pwedeng dumaan papuntang Diplomatic Quarter, yung way na dito, dahil ang DQ ay doon banda. Yan, maluwag ang kalsada. Pwede tayong bumilis-bilis at 120 naman ang speed limit dito. Pero pagka ikaw ay lalabas ng city, ang kanilang binibigay na speed limit ay 140. Kaya medyo mabilis, medyo madali mo ring mararating ang iyong paruroonan. Pero ganun pa man, mapabilis ka o mapabagal, ay makakarating ka pa rin sa iyong paruroonan. Ang importante ay maging ligtas sa pagbiyahe. Wala pa talagang mga struktura sa kaliwat kanan. Maya lamang ay madadaanan natin ang under construction na tinatawag nilang City of the Earth. Ayan. Nandito mo pala matatagpuan sa Saudi Arabia ang City of the Earth. Yan ay isang proyekto ng gobyerno rito na siyang hahatak ng mga turista. Yan, sa medyo bandang baba ay dyan ang gagawing City of Earth. Marami siyang ilaw, gawa nga ng maraming mga cranes na halos 24 hours ang kanilang pagtatrabaho para matapos ang proyekto ng gobyerno na City of Earth. So nababalita rin na ang bansang France ay magiging kontraktor ng pagpalawak at pagpapaganda ng mga kalsada rito sa Saudi Arabia para maibsan ang matinding trapiko. Dahil kung makikita nyo sa bandang kaliwa, dyan magmula sa alas 5 o alas 6 ng hapon ay napakatindi ng traffic dyan. Dito naman sa umaga naman ang matindi ang trapiko dito. Pero ang kinaganda rito kasi kahit matraffic ay banayad ang pagtakbo. Kumbaga moving ayan, makikita nyo yung maraming ilaw na yan. Ilaw po yan ng mga cranes, ng mga contractors na
patuloy na gumagawa itong mga gusali, no, ng magiging City of Earth. Ayan. Yan sa kaliwa, sa kanan at sa kaliwa. So napakalaking city ito, no, na gagawin ng Saudi Arabia. Malaking malaki. Kaya nga daw tinawag na City of Earth. So ayan, may mga karatula na sila na nilagay, at makikita natin sa bandang unahan yung karatulang City of Earth ang nakasulat, ano. Kung makikita sa camera ito, pero mukhang malabo at may ilaw, may reflection. Ayan, nakalagay Diriyah, the City of Earth. Wow, astig, ano. Talagang Saudi Arabia ay talagang humahabol na sa mga nangungunang bansa. So maaari nga naman dahil napakayaman ng bansang ito. Ayan sa bandang kaliwa, napakadaming mga cranes. Ayan, tayo ay lalabas na ng Western Ring Road. Dito tayo, diretso. Hindi, dito na lang, para may pakita natin yung tinatawag na Wonder World. Madadaanan tayo doon. Hindi tayo papasok, ano, pero makikita ang mga kumukuti-kutitap na mga ilaw dyan sa Riyadh Boulevard pala, hindi Wonder World. Boulevard. Nandito tayo sa Diriyah. So sa mga mapapadaan dito, no, na nandito nga sa Riyadh, ay kailangang banayad lamang ang ating pagmamaneho dito sa bandang parting ito, dahil ito ay paikot na nasa taas, ano. Ito ang magandang nagagawa ng bansang ito, dahil marami silang mga daanan, ano, flyovers, marami. Kaya na babawasan ang traffic, dahil hindi na kailangan ng mga stoplight, no, or traffic lights, at nasa taas na dumadaan. Medyo sumisikip dahil mag-join tayo, ano. Etong lugar na ito dati ay madilim na madilim. Ngunit ngayon, dahil sa mga bagong struktura at mga kapihan, ay lumiwanag na ito, at dinadayo na rin ng mga kababayan natin, pati ng mga taga rito, dahil nga dinidevelop ito, no. Naalala pa natin na ang unang-unang swim shack na restaurant ay nandito, at yun ay dinayo pa natin para matikman. At nung unang bukas nito ay malalaki talaga ang mga alimasag at mga shrimp, no. Napakasarap ng kanilang recipe. Ngunit nung kalaunan, dahil nga sa nagmahal na ang mga ingredients, ay bahagyang lumiit pumayat ang kanilang mga hipon, pati yung mga alimasag nila ay pumayat. Sa bandang unahan ay makikita natin ang parte ng Riyadh Boulevard, no? Ito ay pasyalan, kung sa atin ay matatawag itong Star City, kumbaga. Napakagandang pasyalan, para rin natin napupuntahan dahil nga medyo may kalayuan na ito.
At kung napapansin nyo rin, dati ay walang mga puno't halaman. Ngayon ay marami ng mga puno't halaman. Sa Center Island, yan, puno na siya ng mga puno at halaman dahil nga naging proyekto rin ng gobyerno ang Green Riyadh. So pinagtaniman nila, tinaniman. At alam nyo kasi nakakatulong ito sa matinding init. Alam nyo naman sa Saudi Arabia, sobrang init, ngunit dahil nga sa mga puno na ayan lumaki na, ay paunti-unting nababawasan ang init ng panahon. Malaki ang naitutulong nito, marami pa rin mga construction dito, mga kino-construct na mga establishmento at mga business, tayo ay dadaan sa King Salman Road. So tayo ay umalis kanina ng alas 7:30 at ngayon ay alas 7:59 na. So halos 30 minutes na ang ating tinakbo, na kung saan ay mabilis ito. Mabilis na dahil pagka sa umaga ito ay umaabot dito ng 1 oras. Ngayon ay tuloy-tuloy ang ating pagtakbo, kaya napapabilis tayo, yan, green na ang daanan ngayon, mapakaliwa mapakanan, kulay berde na dahil dyan nga sa mga lumaki ng mga puno. Tayo ay pakanan dito sa King Salman Road. So yan, medyo nagmamadali ang iba at hindi tinitingnan na may mga bahagyang napapatigil, sa kanilang harapan. So, kailangan talagang matantya mo na kung may papalapit na mabilis sa iyong likuran, ay bahagya rin kailangan mong bilisan din ng konti, dahil pag hindi ay ikaw ay iilawan at bubusinyahan. Ayan, maya lamang ay matutunghayan nyo ang mga kumukuti-kutitap na mga ilaw. Ayan, maaaring nakikita nyo na ang mga ilaw, parang Star City kung tawagin sa atin ito. Ito yung Riyadh Boulevard. Meron silang malaking Ferris wheel at marami pang mga rides. Ayan po. Sa bandang kanan, makikita natin na yan po ang Riyadh Boulevard. Maganda at nagagawa na ngayon dito ito, sa Saudi Arabia. Dati kasi wala kang makikitang mga ganyang entertainment. Kaya pagka ikaw ay mapapasyal sa mga lugar na yan, ay mapapansin mo ang galak din ng mga taga rito. Talaga namang masayang masaya sila, at tayo ring mga expat ay natutuwa sa mga proyekto ng kanilang gobyerno, dahil nalilinya na rin sila sa mga entertainment. Tulad ng mga sinihan ay meron na rin dito, marami ng mga sinihan. Kaya masaya na ang mga, maaaring masaya rin sila dati, pero kumbaga meron silang mga
hinahanap din ng mga modernized na mga lugar dito, ano. Kung mapapasyal kayo sa mga sinihan, ay marami na rin mga katutubo ang nanonood ng mga pelikula sa mga sinihan. Ito po ang King Salman Road. Alam nyo, dito sa may lugar na ito ay meron tayong nakausap na katutubo, ano. At ang kanyang sinabi sa atin, dito daw matatagpuan talaga ang mga Yemenin na mga katutubo. Dito daw sila nakatira. Nung minsan ay napadaan tayo banda dun sa may looban, ay talagang may nakita tayo dun na napakalaking palasyo siguro yun. Malaking bahay, malawak na malawak. Kaya tama nga ang sinabi ng isang kakilala nating katutubo na siya ngang nabanggit niya na nandito daw ang mga Yemenin. Meron yatang bahagyang traffic, ano, sa bandang unahan. Hindi tayo nakakanan, kaya mararanasan natin ito, no. Pero yan naman ay moving, kumbaga. Makikita nyo may traffic, pero tumatakbo pa rin ng 60, no, o 40. Ayan, dito tayo medyo naipit ng konti, pero hindi rin yan magtatagal. Dito naman sa bandang kanan ay business establishment naman ang mga ginagawa dyan. Maaring mall yata ito, mall. Kaya sa mga panahon ngayon ay marami ring mga kababayan natin ang dumadating dito, ano, mapatrabaho o di kaya ay mga namamasyal. Magiging magandang oportunidad din ito sa mga kababayan natin, no? Yung magkaroon ng trabaho dito, no? At kung matapos na ang mga ginagawang mga establishmento na ito, ay siguradong maraming trabaho na naman ang makukuha ng mga expats. Dahil mostly sa mga expats ay sa services, tulad ng mga restaurant at iba pa, hospitality. Dito na tayo sa bandang Sahafa. At kung makikita nyo, no, dito ngayon ang mga matatayog at matataas na mga buildings. Doon sa sentro, sa Riyadh City mismo, actually Riyadh City pa rin naman ito, pero doon sa may sentro ay hindi na ito nagkaroon ng mga matatayog na mga gusali. Dito na ngayon sila nagpatayo ng mga matataas na mga gusali. Kaya ang sabi-sabi nga ay dito na raw ang magiging sentro ng Riyadh. Ayan, makikita sa bandang unahan ay napakaraming matataas na mga building, ano. So yan lamang po, ano. Andito na tayo ngayon sa Sahafa.
At muli po ay tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta, no, sa ating maliit na channel. Naway pagpalain nawa ang bawat isa. At malapit na po ang bagong taon. Kaya naway ang kapayapaan ang mangingibabaw sa bawat puso't isipan ng bawat isa. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking maliit na channel. God bless everyone and Happy New Year.